Isang gabi, nawala ang lahat sa kanila. Ang bahay nila, ang negosyo nila, ang pinaghirapan nila sa loob ng 10 taon. Nawalan sila ng lahat sa isang iglap. Pero makalipas ang 3 taon, pagmamay-ari na nila ang pinakamalaking pabrika ng furniture sa Pampanga. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Aling Nena, 55 anyos. Sa isang maliit na baryo sa San Fernando, Pampanga, kami nakatira. Walang kuryente noon at ang ilaw lang namin sa gabi ay lampara. Bata pa lang ako, hilig ko na ang magplano at magdrawing. Pangarap kong magkaroon ng sarili kong furniture shop. Pero paano ko gagawin yon? Ang trabaho lang ng mga magulang ko ay magsasaka at halos hindi na nga makakain sa araw-araw. Pagkatapos kong graduate sa high school, nagtrabaho ako bilang kasambahay sa Maynila sa loob ng 5 taon. Doon ko natutunan ang sipag, tiyaga, at pagtitipid para makapag-ipon ako ng puhunan para sa pangarap kong negosyo. Sa loob ng 5 taon, nakapag-ipon ako ng F20,000. Sapat na para magsimula ako ng maliit na furniture shop sa Pampanga. Dito ko nakilala si Mang Tonyo, ang karpintero na naging asawa ko. Nagsimula kami sa isang maliit na bodega, 2 empleyado at ilang gamit. Pinangalanan namin itong Inena's Furniture. Ang dami naming pinagdaanan. Mula sa paggawa ng simpleng upuan at mesa, hanggang sa pagkuha ng malalaking order para sa mga bahay at hotel. Mula sa bodega na iyon, nakapagpatayo kami ng mas malaking workshop at nakapagbili ng mga bagong makina. Sa loob ng 10 taon, lumago ang aming negosyo. Nagkaroon kami ng 20 empleyado, may sarili na kaming showroom, at nakapagpatayo kami ng bahay. Ang pangarap kong magkaroon ng sariling furniture shop ay natupad. Pero hindi namin alam na may paparating na pagsubok na susubok sa aming pananampalataya at determinasyon. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, biglang may kumatok. Aling Nena! Mang Tonyo! Sunog! Sunog sa pabrika nyo! Nagising kami sa sigaw ni Mang Berto, ang aming kapitbahay. Tumakbo kami agad papunta sa pabrika. Parang gumuho ang mundo namin nang makita namin ang malaking apoy na lumalamon sa lahat ng pinaghirapan namin. Nena, anong gagawin natin? Wala na ang lahat. Niyakap ko si Mang Tonyo. Kahit anong sakit ng dibdib ko, kailangan naming maging matatag. Tonyo, huwag kang mawalan ng pag-asa. May Diyos tayo. Pero Nena, paano na ang mga empleyado natin? Paano na tayo? Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng lakas. Pero alam kong kailangan naming bumangon ulit. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi kapani-paniwala ang kanyang tabumpay. Pagkatapos ng sunog, nawalan kami ng lahat. Walang natira. Ang mga empleyado namin, kahit na walang trabaho, ay nagsasabi. Aling Nena, Mang Tonyo, kasama niyo kami sa pagbangon. Hindi namin kayo iiwan. Ang mga kapitbahay namin nag-abot ng tulong. May nagbigay ng bigas, may nagbigay ng kaunting pera. Ang daming nagpakita ng suporta. Habang nakaupo ako sa tapat ng nasunog naming pabrika, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kailangan naming bumangon, hindi lang para sa amin, kundi para sa aming mga empleyado at sa aming komunidad. Inipon ko ang lahat ng lakas at determinasyon ko. Nagsimula kami ulit. Nena, kung magsisimula ulit tayo, saan tayo kukuha ng pera? Tonyo, tandaan mo, nagsimula tayo sa 20,000. Ngayon, may experience na tayo. May mga tao tayong nagtitiwala sa atin. Aling Nena, may nakita akong maliit na lupa sa kabilang bayan, baka pwede ninyong bilhin. At Aling Nena, kami na ang bahala sa paglilinis ng nasunog ninyong pabrika. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Nakiusap ako sa isang kaibigan kong may-ari ng maliit na bangko na pautangin kami. Sa tulong ng komunidad, ng pamilya namin, at ng aming mga empleyado, nagsimula kami ulit.
Mas maliit ang bagong lupa, pero mas moderno ang aming mga makina. Tinulungan kami ng mga empleyado namin na ayusin ang bagong pabrika at maging mas efficient. Hindi na kami gumamit ng kahoy na madaling masunog. Gumamit kami ng mas matibay at fireproof na materyales. Mas pinaganda pa namin ang aming disenyo. Mabilis kaming bumangon. Sa loob ng 3 taon, naging mas malaki ang aming negosyo. Mas marami na kaming empleyado at ang aming pabrika ay mas modern at mas ligtas. Nakapagpatayo kami ng mas malaking showroom at nakabili kami ng sarili naming delivery trucks. Ang aming negosyo, ang Nena's Furniture, ay naging isa sa pinakamalaking furniture manufacturer sa Pampanga. Ang sunog ay hindi naging wakas ng aming kwento. Ito ay naging simula ng mas magandang kabanata. Natuto kami sa aming pagkakamali at mas naging matibay kami. Ngayon, aktibo kami sa aming komunidad. Nagbibigay kami ng scholarship sa mga kabataan at tumutulong sa pagpapatayo ng mga paaralan. Patuloy naming pinapalaganap ang Filipino values ng sipag, tiyaga at bayanihan. Ang pangarap kong magkaroon ng maliit na furniture shop ay naging isang malaking negosyo na nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa maraming tao. Mula sa abo ng nawala nilang pangarap, muling nagliyab ang pag-asa at determinasyon nina Aling Nena at Mang Tonyo. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano man kalaki ang pagsubok, kung may pananampalataya ka sa Diyos, tiwala sa sarili, at suporta ng pamilya at komunidad, kayang-kaya mong bumangon at magtagumpay ng higit pa sa iyong inaakala. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.